Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Muli pong nadiskubre ng Miami Heat ang kanilang offensive punch. 2 araw matapos na matulala ng Indiana Pacers sa kanilang best of 7 Eastern Conference Finals. Sa critical game 3 kanina ay nakabawi ang Heat at nabawi nila ang driver's seat sa likod ng dominanting performance ni Heat superstar LeBron James na nagtala ng 22 points. Kung sa game 2 ay 2 crucial miscues ang nakomit ni James, tiniyak ng 3-time league MVP na hindi sila malulusutan ngayong araw ng Pacers kahit pa sa hostile crowd laro. Isang dumadagundong na 114-96 win ang inani ng Heat sa likod ng kanilang mainit na offensive juggernaut upang sungkitin ang 2-1 series lead. Bukod kay James, nag-ambag rin ng malaki sa scoring sina Dwayne Wade at Udonis Haslem na nag-combine sa 35 markers. Sinikap naman batakin pabalik sa laro ni na David West at Roy Hibbert ang Pacers, pero talagang nanaig ang tikas ng Miami. Ang Game 4 ng Miami-Indiana match ay magaganap pa rin sa kuta ng Pacers sa Miyerkules, oras dito sa Maynila. Samantala, dahil sa nakakitaan ng punit sa left MCL at nakatakdang isa lang sa surgery, tila nagdadalawang isip na po ang Alaska Aces management na ipahiram si rookie forward Calvin Abueva sa Gilas Pilipinas National Pool. Isa po sana ang 6'1" high-flying forward sa mga napipisil ni National Coach Chot Reyes na idagdag sa kanyang roster para sa FIBA Asia Men's Championships matapos na dapuan ng karamdaman at magtamo ng injury sina power forward Kelly Williams at shooting guard Jared Dillinger. May report si Ms. Nicole Ramos. Tila malabong ipahiram ng Alaska Aces sa Gilas Pilipinas National Team si super rookie Calvin Abueva. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni Alaska team owner Wilfred Uyteng-Su na hiningi nila ang tunay na pulso ni Abueva. At dito ay inamin di umano ng pag-dribbler na masyadong pagod ang kanyang katawan. No, he wants to rest. He's tired, remember. He's probably played 2 years of straight basketball without any breaks. From our standpoint, from a management standpoint, we're always going to put the health of a player first. So we don't want to do anything that's going to jeopardize his health or limit his career. Sa ngayon ay hinihiling ni Uyteng-Su ang pangunawa ng publiko dahil long-term career ni Abueva ang nakasalalay sa issue. Lalo pat may iniindang injury sa tuhod ang 6'1" high-flying forward. And we're waiting for the doctors to tell us when they're going to perform the procedure and how long he needs to sit out. So that's like a month. I can't say, but I mean we're gonna listen to the doctors, and I think you've known us long enough. We're never gonna push a player to come back sooner than he's ready to do so. Hindi rin masabi ni Uyteng-Su kung gaano katagal ang kailangang pahinga ni Abueva. Pero gusto na umano nilang ipadala sa Beijing sa susunod na buwan ang tinaguriang The Beast para masimulan na ang operasyon. Si Abueva ay nakukursunadahan sana ni National Coach Chot Reyes na isama sa Gilas squad. Nasa sabak sa FIBA Asia Men's Championship sa Agosto. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa boxing. Binati Time Trainer of the Year Freddie Roach si Mexican counterpuncher Juan Manuel Marquez dahil sa pagtangging labanan si Manny Pacquiao sa ikalimang pagkakataon. Ayon kay Roach, nagkamali si Marquez sa pagpili kay WBO welterweight champion Timothy Bradley bilang next opponent nito dahil tsak na lalangawin lamang sa takilya ang sagupaan ng dalawang huling boksingero na tumalo kay Pacquiao. May report si PTV Sports senior correspondent Dennis Principe. Dismayado si Hall of Fame trainer Freddie Roach sa naging desisyon ni Mexican tormentor Juan Manuel Marquez na hindi pagpili nito kay Manny Pacquiao bilang next opponent. Ayon kay Roach, hindi man lang kinonsidera ni Marquez na 3 beses pinagbigyan ni Pacquiao ang Mexican opponent na magkaroon sila ng rematch ng Filipino icon. Ito sa kabila ng paniniwala ni Roach na naging patas ang dikit na scores ng mga judges na pumabor kay Pacquiao sa unang 3 laban nito kay Marquez. Angry I can't say, but disappointed, yes. I mean, whoever is disappointed is very disappointed because that would, you know, we gave him every match that he asked for, you know. But that's how it goes in boxing. So, but we're obviously the best guy we can out there, put a good show on, and show that we're still the best out there. Kamakailan ay nagkasundo sina Marquez at isa pang Pacquiao tormentor Timothy Bradley na September 14 sa Las Vegas. Si Bradley ang isa din sa binigyan ng offer ng kampo ni Pacquiao para makalaban ng Filipino congressman sa November 24 sa Macau. Nauwi naman kay Mexican-American Brandon Rios ang pagkakataon na makalaban si Pacquiao sa Macau.
Naniniwala si Roach na nagkamali sina Marquez at Bradley sa kanilang desisyon dahil wala siya nakikitang dahilan na panoorin ang kanilang laban. Yes, but the thing is, him and Marquez must had a good deal together or something like that. Because otherwise, but I don't see that fight being too interesting because who really cares who wins that fight? Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Yan po muna ang mga latest sa daigdig ng palakasan. Mamaya, tumutok po sa PTV Sports alas 5 ng hapon dahil aming ihahatid sa inyo ang isa pong Pinoy rider na bumura sa isang cycling record sa Hawaii. Ako po ang inyong Coach Snow Badua para sa Telebisyon.